ni Senador Panfilo Ping Lacson ang panawagan ni Senador Alan Peter Cayetano na imbestigahan siya ay may kaugnayan sa kanyang paglalantad ng mga umano'y anomalya at katiwalian sa mga proyektong infrastruktura. Pinabulaanan ni Lacson ang paratang na ginagamit niya ang kanyang posisyon para putiryahin ang mga kritiko at igiit na layunin niya mula pa noon na ilantad ang katiwalian at pananagutan ng mga tiwaling opisyal. Tinugon niya ang ulat na nais umano ni Cayetano na siya ay imbestigahan dahil sa pagtuturo sa mga kritiko at sinabi ang kanyang mga investigasyon ay nakatuon sa mga tiwaling opisyal. Kaugnay nito, muling binanggit ni Lacson na ang kanyang paglalantad sa mga umano'y iligal na reklamasyon sa ilang bahagi ng Laguna Lake at ang plano niyang makipag-ugnayan sa mga ahensya upang mapanagutan ang mga nasa likod nito. Dagdag pa ni Lacson, patuloy niyang nilalabanan ang katiwalian, anumang nakaupo sa administrasyon at inalala rin ang mga nauna ng paratang labang sa kanya na anilay walang batayan at kalaunan ay binawi rin ng mga nag-akusa sa kanya. Samantala, suportado ni Senador Risa Ontiveros ang hinihiling na extradition ng United States of America kay Apollo Kibuloy upang harapin ito ang mga krimen na iniuugnay sa kanya sa naturang bansa. Ayon pa kay Ontiveros, dapat panagutan ni Kibuloy ang mga krimen laban sa mga babae at batang babae sa mga lugar kung saan umano ito nangyari. Aniya, nakakaalarma ang patuloy na presensya ni Kibuloy sa Pilipinas dahil anila napapalakas nito ang loob ng kanyang mga tagasunod na umano'y harasin ang mga survivor na nagsasalita laban sa kanya. Hinikayat din ng Senador ang Department of Justice na agarang kumilos upang maisulong ang extradition at animulay mapanatag ang buhay ng mga biktima. Inaprubahan naman ng Senado sa ikalawang pagbasa ang panukala na naglalayong exempt ang mga may hirap at walang bahay na individual na pagbibigay ng supersedeas bond kapag umaapela sa ejectment cases. Pinangungunahan ni Senador Francis Cheese Escudero ang pagpasa sa Senate Bill No. 70 na inakda ni Senador Rodante Marcoleta at inisponsoran din ni Escudero bilang chair ng Senate Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement. Layo ng panukala na palakasin ang legal na proteksyon ng mga vulnerableng pamilya na nahaharap sa eviction sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Section 28 ng Urban Development and Housing Act of 1992. Sa ilalim nito, hindi na kailangang mag-post ng supersedeas bond ang unprivileged at homeless citizens para maisulong ang kanilang apela. Pero kailangan nilang magpasa ng proof of indigency at homelessness, kasama ang social case study report mula sa City o Municipal Social Welfare Office. Samantala, kamakailan nang binigyang parangal ang buhay at legasiya ng yumaong atleta na si Rene Bobet Baterbonia sa Senado. Para sa detalye, tunghayan ang ulat na ito. At Bobet, kung saan ka man naroroon, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa larangan ng basketball, para sa iyong pamilya, sa iyong kapwa at sa iyong komunidad. Kinilala sa Senado ang buhay, legasiya at mga kontribusyon ng yumao na si Rene Clert Bobet Baterbonia na inilarawan bilang isang inspirasyon sa mga kabataan at Pilipino. Dito binigyan din ni Senadora Camille Villar na ang kwento ni Bobet ay kumakatawan sa maraming Pilipinong nangarap maiahon ang pamilya sa kahirapan sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at disiplina. Ayon pa sa Senador, hindi dapat maging batayan ng tagumpay ang pinagmulan ng isang tao, kundi ang mga pinanghahawakang pagpapahalaga, sakripisyo at determinasyong magpatuloy sa buhay. Kitang-kita po namin kung gaano kabuti ang inyong anak at talagang bagamat naging maiksi ang kanyang buhay ay naging makabuluhan naman ito. Iginit din niya na ang hustisya para kay Bobet ay hustisya para sa bawat Pilipinong naniniwala na ang paggawa ng tama ay hindi dapat maging kapinsalaan at dapat pantay ang katotohanan at hustisya para sa lahat.
Samantala, nananawagan ang ina ni Bobet na si Robelyn Baterbonia laban sa mga taong umaabuso sa kanilang pangalan at sa kamatayan ng kanyang anak at sinabing handa siyang magsampa ng reklamo laban sa mga mapagsamantala. Iginiit din ni Robelyn na hustisya at hindi pera ang hinihiling ng kanilang pamilya habang nagpapasalamat naman siya sa mga patuloy na sumusuporta at tumutulong ng mga tao at nakikiisa sa kanila. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang balita, 5 kabaong na may nakasulat na greedy at salot ang kamakailang natagpuan sa ilang kalsada sa Metro Manila. Para sa buong detalye, itong kaya ng ulat na ito. Walang nakahimlay pero may mga katagang nakasulat na greedy at salot sa mga kabaong natagpuan sa mga kalsada sa Metro Manila, kung saan iniulat ang hindi bababa sa 5 kabaong na namataan noong madaling araw ng Biyernes, ika-7 ng Agosto sa mga kalsada ng Timog Avenue sa Quezon City, Rizal Avenue Extension sa Caloocan at Hilpuyat Avenue sa Makati City. Bagamat nananatiling walang tiyak na impormasyon kung sino ang nag-iwan at ano ang layunin sa mga kabaong, ayon naman kay Dr. Jose Antonio Goitia na maaaring mensahe ito na napuno na ang maraming Pilipino. Aniya, ito'y simbolo ng protesta dahil matagal nang umanong sinusubok ng China ang pasensya ng sambayanang Pilipino dahil sa umano'y panghaharas sa mga mangingisda, paghadlang sa Coast Guard at hukbong dagat at paghamon din sa mga karapatan ng Pilipinas sa kabila ng umiiral na arbitral ruling. Inihayag din ni Goitia na kung may sinisimbolo man ang mga kabaong, maaari itong maging hudyat ng pagtatapos ng matagal ng pagtitimpi ng sambayanan laban sa pananakot at kawalang galang. Dito nilinaw din niya na hindi laban sa ordinaryong mamamayang Chinese ang pagtutol ng mga Pilipino, kundi laban sa mga patakaran at pagkilos na anilay lumalabag sa soberanya ng Pilipinas at pandaigdigang batas. Sa kabila nito, binigyan din ni Goitia na ang tunay na lakas ng Pilipinas ay nasa pagkakaisa ng mamamayan, tibay ng paninindigan at paggalang sa batas at katarungan, habang hinihiling lamang umano ng bansa ang paggalang sa soberanya at dignidad ng sambayanang Pilipino. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.